Hey, salut les amis! Bonjour Paris! Kamusta nag-Pinas? At dahil magandang araw today, samahan niyo akong mag-process ng mga kulang kong requirements para sa aking papasokang eskwelahan. Kailangan kong ipasa yung mga kulang para ako'y maka-enroll. Bonjour! Ito nga pala meron din silang parang test na kung tawagin sa atin. Meron silang ibinibigay na pagkakataon sa mga tao rito para mag-aral at ma-enhance kung anong meron sila. At yan ang pupuntahan ko today para magpasa ng requirements para ako ay makapasok sa susunod na batch. Ang kukunin ko is para sa pag-aalaga ng bata to 0 to 3 months. Ang klase yun ng kurso pagkakataong ibinibigay ng gobyerno para mapag-igim mo yung trabahong meron ka at ma-enhance mo yung mga kapasidad mo, yung bagong pamamaraan ng pag-aalaga ng bata. O di ba may nakikisaling bata? Marami silang in-offer na courses, pag-aaral ng French, English, informatic, at yung pag-aalaga ng bata meron din. Ang sa bahay, 2 stop lang to kung sasakay ako ng tram. At dahil ako'y nagmamadali, dumiretso na ako rito nang hindi ko inaalam kung nasaan ang venue. Yung pala, hindi pala dito, sa kabilang venue pala, kaya ito, pabalik na ako para pumunta sa venue kung saan ako dapat magpunta. Ay, hindi nagtatanong eh. Dati kasi doon ako nag-enroll. Dati doon kami nag-aaral na pag-aalaga ng bata. Pero ngayon inilipat na pala. Dito na pala sa bagong school at kung saan ako napasok noon para sa French language. Hindi kasi ako nagtanong, kaya yan, balik-balik ako. This way, papunta na ako nito. At itong venue na to ay malayo. Dadaling ko lang yung kulang kong requirements para maipasa, para mai-enroll na ako. And para makapag-umpisa na kami. Itong lugar na to, malayo to sa bahay. Kaya kailangan kong magpalipat-lipat ng metro. Siguro mula sa pinanggalingan ko kanina. Ito nga pala sa Paris, hindi uso yung elevator. Bibihira tong gantong elevator at escalator. Dapat talagang dito ang mahilig sila rito ay hagdan na manual. Nako, akyat dito, akyat doon, baba dito, baba doon. Kaya pag may pusit ka rito or may daladala kang mabigat, good luck. Mga bansa na ako napuntahan, may mga metro din naman sila. At doon, hindi kagaya dito, doon may mga accessible talaga. Madali ang buhay para sa matatanda at para sa may mga anak. Dito nako, napakayaman nila pero magdusa ka. Kaya sila mga sexy rito eh. Hindi ka po pwedeng basta-bastang tumulong at kahit matatanda na rito, alam nyo ba, mas prepare pa rin nilang gawin yung mga bagay-bagay by themselves. O diba, hindi pride yun. Siguro kinasanayan na lang nila. Kahit na ganito pa katataas ng hagdan, kahit na ilang baitang hakbang pa ito, nako, minsan pinipili pa nilang gawin yung mga bagay-bagay ng sarili nila. Kaysa tulungan mo sila. Kita nyo naman, puro hagdan dito. Hindi ito matanda friendly. Dapat dito matibay ang tuhod mo. Kaya dapat mahilig ka maglakad. Masasanay ka, matututo ka naman talaga. Hindi naman kalayuan sa metro itong aking pinuntang lugar at pagkatapos ay lumabas na rin ako kaagad kasi nakapag-usap lang ako saglit. Hindi ko na na-videohan at balik na naman tayo ng metro. Wala katapos ang metro. Parang ang buhay ko rito ay trabaho, bahay lang. Parang ito rin, trabaho ay hindi trabaho. Sa requirements pala. Anong trabaho? Pa sa requirements ito, tas diretso bahay na uli. Papasok na naman tayo dito sa underground. Pero ito, this time around ay pabalik na tayo. Hindi ko kasi talaga kinasanayan gumala ng gumala. Parang dun sa Hong Kong, ang tagal kong nagstay sa Hong Kong, hindi naman sobrang tagal, 3 taon din. Pero hindi ko nagawa maglamyar daw, gumala ng gumala. Tamad kasi ako. Na nga may itinuturo ako kasi dito, bawat lugar, bawat metro station na pupuntahan mo, basta merong landmark o may tourist spot, meron silang markings, meron kang makikitang palatandaan na dito sa lugar na to, chorba, ganun, na walang katapos ang hagdan talaga ito, nalilito na ako. Dito sa metro dito, matatawa ka na lang talaga kasi 2 minutes na lang yung susunod, pero nakikipaghabol, nakikipagpatintero ka pa dyan sa gate na yan, na pag naipit ka, naku, good luck. On a regular day, bumababa ako before ng terminus para maglakad ng at least 25 minutes to 30 minutes kapag tamad ako. Pero this time around, bumaba ako sa terminus para bumili ng bubble tea kasi matagal na ako nag-crave dito. Ito nga, parang self-service na rin to. Pipili ka ng order mo at kunin mo na lang sa counter. Hindi kagaya sa Hong Kong noon. Syempre, ituturo mo lang. Dito, hindi. Ikaw pipili. Ready na, kukunin mo na lang. At may option ka kung gusto mo na matamis o hindi. Ganun din naman sa Hong Kong before.
At ang kinuha ko nga rito is matcha. Wow, akala mo sabik na sabik ako sa matcha. Meron din naman ako matcha na tinitimpla araw-araw. Pero kasi minsan lang ako magganito. Minsan lang ako bumili sa bubble tea shop. Hindi ko yan pinalagyan ng maraming yelo at hindi ko pinadagdagan ng asukal. Pinabawasan ko pa kasi wala mauumay ako. Hindi na rin ako sanay ng maraming matamis. Pero pag chocolate, syempre sanay. At habang naglalakad ako is iniinom ko ito. Dito nga pala sa Paris, hindi maraming tindahan. Hindi maraming tindahan. Ang gulo naman nun. Wala masyadong tinda. Wala masyadong nagbebenta ng ganito. Hindi kagaya sa Hong Kong, hindi kagaya sa Pilipinas, sa Taiwan. Dito, hindi ganun karami ang mga shop na nagtitinda nito. Itinuturo ko nga rito kung saan ako nang galing at kung saan ako pupunta. Sa direksyong yan, lalakarin ko yan. Aabutin ako ng mga nearly 25 minutes hanggang makarating ako sa Central. Pero hindi pa sa bahay mismo, ha. Sanay ako maglakad dito, hindi kagaya noon sa Pilipinas na sakay dito, sakay dyan. Dito nasanay ako maglakad. At marami kasi magagandang makikita kaya minsan kinukumbinsi ko na rin ang sarili ko maglakad. Ang mga Pranse, ini-embody nila ang maging active na lifestyle. Kaya mahilig sila maglakad. Matanda o bata, may kaya o wala, ini-emphasize ang paglalakad, ang kahalagahan ng movement. Kaya hindi sila matataba. Ang mga lokal dito ay mga slim. Dahil palagi silang gumagalaw. Kaya naman pag bumabalik ako galing bakasyon ng Pilipinas, naninibago ako kasi maglalakad na naman ako dito madalas. C'est un video. At sa daan nga, nakita ko itong matandang mascot na ito na nag-i-embody ng rabbit dahil Easter holiday ito. At syempre, pagka ganito, marami silang pakulo. At sabi ko nga, ito ay video. Sabi niya, photo daw ba? Nagpaalam ako nung una dyan at pumayag naman siya kasi hindi naman siya makikita eh. Pag Easter holiday nga rito, ang ganda ng paligid kasi marami silang mga pakulo para sa mga bata. Diba habang naglalakad ka, marami ka makikita, marami ka matututunan, at marami ka marirealize. Parang ako, ang nakikita ko itong nilalakaran kong lugar, naaalala kong any moment aalis na naman pala ako, lilipat na naman ako ng lugar, iiwanan ko na naman ang lugar na ito. Bila akong naisip yung nararamdaman kong sakit. Oo, unti-unti na ako nakakausad, pero yung alaala dala-dala ko, parang itong lugar na to, iiwanan ko pero dadalhin ko yung bawat picture, bawat alaala at nakikita ko dito. Kaya yung paghilom na nangyayari sa akin ngayon, araw-araw humahakbang ako isa-isa, maliliit, minsan bumabalik ako, pero iniisip ko na lang, kailangan ko munang sagipin ang sarili ko. May mga alaalang nagpapalubog sa akin at dahil doon, kailangan ko ng salbabida. Ngayon, hindi ko pa ma-share kahit kanino yung salbabidang meron ako kasi kailangan ko munang isipin ang sarili ko. Walang masama doon, minsan kailangan nating gawin yon. Bago tayo makapagligtas ng iba, kailangan muna nating iligtas ang sarili natin. Sa ganon, makahanap tayo ng isa pang salbabidang maitutulong natin. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. A bientôt, merci. À la prochaine. Salamat.